Ready ka na ba? Deep Dive! Deep Dive! With Richard Haydarian. O nga, no? Yung mga pinanganak pala ng after 1987, ang naabutan nilang konstitusyon, yung kasalukuyang konstitusyon. Kasalukuyan na. So kung before 1987, Nakailang konstitusyon na. May naabutan ka pa, Sandro. oh, hindi ako yun Grabe, wala namang age limit sa So, kasi ilang konstitusyon na ang inabot mo, ganun ka nakatanda, no? Hindi nga sa tingin nyo, finally, kasi ang tagal na rin nung anti-political dynasty provision sa 1987 Constitution. Pero walang enabling law. Yun ang Basahin natin muna yung para doon sa mga, syempre, hindi pa narinig ito. Sabi sa Article 2, Section 26, the state shall, di ba? Ibig sabihin ng shall, command, imperative, di ba? The state shall ensure, the state shall guarantee equal access to opportunities for public service and prohibit political dynasties as may be defined by law. So, sa Tagalog ay sadyang ipinagbabawal ang political dynasty. Oo, sabi, may command ng konstitusyon sa Estado. Sa Nasabihin, Estado. tandaan natin ang konstitusyon ito yung highest expression of the sovereign will of the Filipino people. Mas mataas po ang konstitusyon kaysa sa batas. Bakit? Kasi ito lang po ang batas, ang legal framework na directly ang tao po ang nagpasa. Bakit? Kasi ito ay niratipika. No? So, ibig sabihin, merong constitutional framers, pero ito niratipika. Yung mga batas po natin, hindi po natin yan niratipika, wala po tayong boto dyan. Pero po yung konstitusyon, niratipika yan ng Filipino people. So, ang tawag sa konstitusyon is a social contract between the people and the state and the government. Ibig sabihin, direct act ito ng sovereign will of the Filipino people. At ang sabi ng sovereign will of the Filipino people, hoy Estado, hoy gobyerno, magpatupad ka ng anti-dynasty law. 39 years na simula ng 1987 Constitution, babagal-bagal ang ating Kongreso. Paano ba naman yan? No? Paano ba naman yan? With all due respect dito sa mga nasa House of Representatives at Senate, ang dami kasi sa kanila, produkto ng dinastiya. Kaya, mahigit 70 ba? Yung panukala na? 70. Oo, 70? 70. 70, no? Ang panukala, paulit-ulit na lang. So ano ba? Gagawin nyo ba yung trabaho nyo o paulit-ulit yung uutuin yung Filipino people na nagpa-file kayo for cosmetic purposes para magmukha lang na may ginagawa kayo, no? Dapat gawin na. Ipasa na itong panukalang batas na against sa political dynasty. Okay, so nabanggit mo nga kanina, Atty. Dino, na ang problema ay nakasentro sa ilang mga pamilya ang kapangyarihan. Kaya dun sa batas, sa sinasabi dun sa Revised Party List System Act, na bakit party list pala ang unang tinukoy, di ba? Kasi ginagawang extension na naman ng political dynasties yan. Dahil puno na yung distrito, kayo na lahat nakaupo, magtatayo tayo ng party list para madagdagan na naman tayo ng isang kasama sa pamilya natin sa Kongreso. Tapos, paano ba mga party list, di ba? Parang baluwal-baluarte na rin. Para bang another representative in that district, Oo. di ba? Ako Bicol, para sa mga Bicolano, supposedly, di ba hindi dapat gano'n kasi meron na yung Bicol na district representatives. Representasyon. Di ba? Or ano ba yung mga basta nagiging balwa-baluarte. That was never the intention of party list. Yung party list, supposedly, sa mga sektor, youth, women, di ba? Kung ano-ano pang mga ibang sektor na marginalized supposedly. Hindi siya district at baluarte mag-operate. Kaso, again, na-co-op na naman nito mga contractor, nito mga political dynasties. So, imbes na 3 lang ang congressman doon sa kanilang probinsya, para bang ginagawa nilang pang-apat yung party list. Kasi meron silang command vote doon, no? So, yun yung para bang pinulyut na naman yung command ng Constitution at intensyon ng Constitution, no? So, siguro kailangan natin tanungin, bakit nga ba meron yung konstitusyon nito? Bakit nga ba? Ano ba ang wisdom o yung kaisipan sa likod niyan? Ano nga ba, Attorney? Well, ang sabi, di ba, equal access Equal access ang kailangan. Kasi lahat po tayo, dapat may karapatan mag-participate sa gobyerno. Ibig sabihin, kung gusto natin magserbisyo, dapat equal yung opportunity. Unfortunately, right now, mahina kasi yung mga political parties natin, di ba? So, ibig sabihin, alam niyo po lahat ito. Kung gusto mong naisipan mo, para naman gusto ko magserbisyo at subukan naman magserbisyo publiko, ang una mong iisipin, gastos. Tama? Oo, gastos. So, sabi nga nila, para tumakbo ka senador, kulang 300 million. Mas mahal na nga raw sa local government unit ngayon kasi bumibili pa ng boto. Di ba? Pipila yung mga tao, 1,000, 2,000, 10,000, 15,000, depende kung gaano kainit ang laban. Di ba? So ngayon, kung ikaw nakikita mo ganun yung kalakaran, una, wala kang pera.
Hindi mo naman may equal yung playing field kasi wala naman yung political parties na sasalihan mo. Tapos ang kalaban mo pa, sobrang makapangyarihan na well-entrenched na pamilya. So nakaupo ngayon sa kapangyarihan, Oo. may kapangyarihan ngayon, may pera pa. Oo, so hindi equal ang opportunity. Oo. May pera, may makinarya, Nasa poder pa. may name recall, nasa poder pa, didiinan yung mga kamag-anak mo kung sakasakaling may mga nagtatrabaho sa local government unit, no? At iisipin mo, worth it ba? Nasubukan ko. In other words, yung mga well-entrenched families, sila ang paulit-ulit na may oportunidad. Ibig sabihin, nasusuway ang command ng Constitution to provide equal opportunities to everyone to at least have a fighting chance or at least even a genuine chance to go to public service. Kaya nga, ito nakita ko alam nyo ba, 1,068 ang local positions na unchallenged nung 2025 elections. Ibig sabihin, kahit na walang kalaban, mas okay na lang. So wala rin talagang choice talaga yung Walang iba. choice. Kasi ang dami na di-discourage eh. So, ang argument kasi ng mga iba, bakit hindi mo hayaan yung taong bayan na bumoto? Bakit hindi mo hayaan yung taong bayan na mag-decide kung gusto pa rin ng political dynasty? That presupposes na may genuine choice yung mga tao. Pero at least 1,068 are unchallenged in the local position. No? So, ibig sabihin, kahit na gusto ng maraming tao na lumaban, parang kumuha ng bato na ipopok mo sa ulo mo at halos imposible naman na manalo ka. Yung iba nga, di ba, pinapatakbo para lang may kalaban. Di ba nangyayari din yan? Meron din, oo. Pero ultimately, sino ba yung may name recall? Sino may makinarya? Sino may pera? At mahina yung political parties mo. So, ito yung wisdom kung bakit, no? Ito yung mga may party list. Tsaka bakit gusto natin na mapagbawalan yung anti-political, yung mga dynasty, no? So, ano ba yung effect ngayon? Makikita natin. Di ba? Kahit yung mga supposedly young guns, young shots, doon sa Kongreso, ay produkto ng political dynasty, di ba? Leviste, Barsaga, Marcos, May Recto ka pa. Recto. Lahat naman yan di ba? Hindi natin sinasabing, lahat sila hindi mabubuting lingkod bayan, Ang sinasabi natin, wala naman pong monopolyo yung pamilya ninyo ng karunungan sa governance. Wala namang monopolyo yung pamilya ninyo sa pagko-contribute doon sa policy making. Di ba? Ibig sabihin, at saka hindi naman kinakailangan na sabay-sabay po kayo lahat sa poder. So hindi naman kayo pinagbabawalan na tumakbo, pero mag-decide naman kayo na hindi monopolyo ng pamilya ninyo, yung buong probinsya, pati national government post. No? Pero syempre, sasabihin nila, may mga nagagawa naman kami. Sa akin kasi, di ba, walang difference. Ang meron na narinig ko na rin yan kahit yung mga well-meaning friends natin, sinasabi nila, there's a difference between a good dynasty and a bad dynasty. Hindi ako naniniwala doon, Sandro, Carlo. Ako lang hindi ako naniniwala doon. Dynasty ka pa rin. At again, nade-deprive ng opportunity, which is a greater good Nade-deprive ng opportunity yung iba na mag-contribute to nation building. Kahit na may nagagawa kang mabuti, that is not the question. The question is there genuine opportunity for other people? So kung sabihin mo may nagagawa ako, kami rin naman pwede naman may magagawa. At saka, dapat lang may nagagawa ka. Oo nga, utang na loob pa ba natin? Oo, Kami nakakaya nagagawa naman yan. ang trabaho Diba? kayo, Oo, hindi natin utang na loob, hindi natin utang na loob yun, pero there is a greater good. And kahit na may nagagawa ka, hindi yun yung tanong. Ang tanong na nagagawa ba natin yung command ng sovereign will of the Filipino people reflected in the Constitution to give equal access at pagbawalan ito political dynasties. In other words, hindi na po debate kung may maganda o masama ang political dynasties. Kasi na-settle na po yung debate na yan nung ginawa yung konstitusyon. Nag-decide na po ang Filipino people na dapat walang political dynasties. Bakit ba nililitigate pa natin iyon? Bakit ba never ending yung debate na yon, di ba? Sundin po natin ang saligang batas, no? Kung gusto niyo po ng diskusyon na yan, amendahan natin saligang batas, pero hangga't hindi nagagawa yan, sundin natin ang saligang batas. Pero nandito na tayo. Nandito na tayo. So anong gagawin natin? Ano ba yung paano batas Okay. ng akbayan, di ba? So, Saka ng iba pang mga grupo, no? Ano ba yung paano ba nila gustong pigilan, Ang Carlo? pinaka-common ay, sabi dito sa panukalang batas ng akbayan at saka ni Senrisa, ay yung a fourth degree of kadugo. Yun na lang. Or affinity na tinatawag. At bawal din yung sanay may yung mga contractors at yung mga nabanggit natin kanina, yung mga ginagamit na parang pangpatibong yung mga pangalan sa party list, kung ano yung sikat at minimum recall, yun yung ginagawa. Ano ba ibig sabihin ng fourth degree, no? Para Oo nga, alam ano natin, ba ibig sabihin nung kadugo na yan? Ibig sabihin, pinsan. Ang lagi pong rule sa amin, sa aming succession, no? Isa po yung subject sa pag-aaral ng batas, you always go up. Ibig sabihin, ako, paano natin malalaman kung within fourth degree ka? Yung nanay, magulang mo, akit ka.
Ano yon? First degree. First degree. Yung lola at lolo mo, akit ka ulit. Second, you always go up eh. Second. Di ba? Ibig sabihin, yung kapatid ng nanay mo, pang ilan mo yon? Yung tito mo, third. Di ba? You go up, bababa ka, third. Yung pinsan mo, fourth. Di ba? So, pang-apat. Di ba? Pang-apat na you always go up first, tapos you go down, no? So, yung first cousin, kumbaga, First hanggang cousin. first cousin. So, ibig sabihin, kung tatakbo ako, bawal yung tito ko. At lalong bawal yung nanay ko. Bawal din yung lola ko. At bawal din yung first cousin ko. Ngayon, yung second cousin, pwede na ba? Baka pwede na. At least merong mga variations ng mga proposals. Pero ang nakikita nila na fairest kasi mas maintig yung relasyon mo kung first cousin, di ba? Kasi magkapatid yung magulang ninyo eh. Pero Oo. after that, at least ang assumption dito sa batas na ito na hindi na kasing laki yung conflict of interest at hindi na immediate family, no? Hindi mo na nanay, hindi mo na kapatid, hindi na kapatid na magulang mo, medyo mas malayo na. Pero may wisdom ba kung 6th degree of affinity or 7th degree? Oo. Well, meron naman. That is a subject of a debate. Pero to begin with, kailangan ipasa na natin pagdebatihan na ito sa lalong madaling panahon. Agreed. Pero bukod doon sa Political Dynasty Act, nabanggit mo kasi kanina yung kakayahan ng mga dynasties kasi nasa kanilang pera at kapangyarihan. Hindi ba dapat may angulo din na inaayos din natin ang electoral process natin? Kasi parang hindi naman nasusundan ng mga spending limits kasi talo ka sa pera eh. 'Di ba? So paano ka magkakaroon ng fair na pangangampanya kung na-outnumber ka 100 million times ng iyong entrenched na political. Dapat yata ang deep dive natin next week campaign finance naman. Campaign finance naman. Pero kaya natutuwa tayo sa mga programang ganito, di ba? Kasi nahihimay natin yung mga ano ba yung dapat, di ba? So ngayon nandito tayo sa sa usapan ng political dynasties, yung relasyon, no? At saka yung ginagawa nila, pinapangalanan nila yung mga party list nila. Pag-usapan rin natin yan ng mga government programs. Pero sa campaign finance, balik lang ako dyan, ang hina, ako based sa, I'm an election lawyer, siguro, 3 consecutive elections nasa ground, no? Seeing what's happening. Mahina ang implementasyon ng campaign finance saka against vote buying, ha? Ang dami, alam natin lahat yan, ba? Mga kababayan ko, alam ninyo kung sino ang mga naglalagay ng mga politiko, binibili yung mga boto ninyo, paulit-ulit yan. In fact, ang expectation sa maraming lugar, bibili ng boto nila at pag hindi nagbigay ng pera, hindi iboboto. Pero, do we see any enforcement from the Commission on Elections? Rarely na na-enforce yan. Almost nothing. No? So, sa akin yung strict implementation ng campaign finance, no? Pag-usapan natin yung susunod. Pero balik tayo doon sa political dynasties, no? At saka yung panukalang batas ng akbayan na bawal din yung programa. Di ba kasi may mga party list? Four-piece. Yung four-piece, ilan siya? Pangatlo? Oo. Yung Di ba? isa pa nga ay pangalan pa ng sikat na palabas na matagal na umere. Ang probinsyano. Tama ba? yun. Oo, ang probinsyano. Pero sa akin, in particular, yung four-piece, di ba? Programa yan ng gobyerno, pero yung four-piece party list has nothing to do with that particular program. Pero yung mga tao, akala nila, ito yon, sila yung nagpasa niyan at mas makakakuha sila at magpagpapatuloy kung ipaglalaban nila yung four-piece. Pero ano nagpasa ng four-piece act? Sino ang ina ng four-piece? Si Laila de Lima. Diba? Si Laila de Lima ang author ng four-piece act. Di ba, nung tumatapos siyang mahamayang liberal, hindi niya naman kineri yung four-piece. Tapos nagbuka na yung four-piece na party list, sila yung nagkakarga nito. So sa akin, meron lang kasi yung tinatawag natin na para bang misleading. Oo, may panlilin lang Misleading. no? Na sila yung nag-a-advance. Yes. So ako, meron talagang rational nito, no? Hindi ko lang makita kung ano yung justification, bakit payagan sila na para bang i-hijack yung funding ng gobyerno, yung legitimate program ng gobyerno, tapos i-claim nila na kami ito. Di ba parang dati ang ginagawa nila dyan ay para tumaas sa balota yung party list ay nilalagyan nila ng numero. Nalala niyo yung panahon na puro 1, puro di ba? So, Ngayon hindi na, ano na yan? Rollets na. So medyo nakita na rin ng tao yun. Kasi usually, sa dami ng party list, ayaw mo na tingnan yung likuran eh. yun na nga. So titignan mo yung mga nasa taas. Tapos nananalo yun, number 1, number 2, number 3. So, ebidensya pa rin siya nung parang nilalaro din yung proseso even ng paghahalan. Meron namang ginawang maganda yung Comelec dyan. Rollets. Pero ang mahalaga, nakikita nga natin yung mga kailangan baguhin at ginagawa na natin ng paraan. So magtubig-tubig muna kayo. Habang muna kayo magkakape dahil time out muna dahil sa aming pagbabalik.